O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa saya. Ang ating anime ngayon ay pinamagatang Love is War. Nakasulat din ang title sa itaas ng video. Ang series ay nagsimula sa school president na si Miyuki Shirogane, kasama nito ang vice president na si Kaguya Shinomiya, na naglalakad sa harap ng mga students. Napakataas ng pride ng mga ito dahil kahit na hindi malayong magkagusto sila sa isa't isa, ay nagpapatigasan sila kung sino ang maunang umamin ng kanyang nararamdaman. Matalino si Miyuki kaya kahit transfer student lang siya ay agad siyang na-elect bilang president samantalang magaling din at napakayaman ni Kaguya. Pagkatapos ng kalahating taon ay magkasama pa rin sila bilang student council leaders at kasama pa nila ang isang secretary na si Chika Fujiwara. May binigay ang secretary na 2 tiket at pwede daw nilang gamitin para manood sa movie theater. Nagustuhan ito ni Miyuki dahil mahal na niya si Kaguya at tinawag ito na manood silang dalawa. Pero naisip ng lalaki na sa pagtawag niya sa babae ay siya na ang nagbababa ng kanyang estado kaya bigla siyang nagpreno. Napansin ito ng babae at sinabing nais sana niyang magpunta kung kumbinsihin pa siya ni Miyuki na lumabas. Biglang naglabas ng 2 pang tiket si Chika at sinabing kung love story ang nais nila ay naroon. Nablangko ang president at vice president at naisip na kailangan nila ng sugar para gumana ang utak at binalak kainin ang tinapay ni Chika, pero kinain ito ng secretary at umalis. Minsan ay may natanggap na sulat si Kaguya na love letter mula sa hindi sikat na student. Lihim na naiinis si Miyuki dahil ayaw niyang makipag-date sa iba si Kaguya. Pero sinadyang iparinig ng babae sa kanya na makikipagkita siya sa stranger dahil baka daw ito ang true love, kahit pa daw ibibigay niya ang katawan na mas kinainis sa loob ni Miyuki. Ngunit ang totoo sa isip ni Kaguya ay nais niyang pigilan siya ni Miyuki. Naisip ni Miyuki na gamitin ang paaralan na rason at dahil vice president si Kaguya ay ehemplo siya ng paaralan kaya hindi niya ito pinayagan. Ngunit sinabi ni Kaguya na kahit may expel pa daw siya basta makikipag-date siya. Mapipigilan lang siya pag niyakap siya ni Miyuki na may luha. Pero si Chika ang yumakap sa kanya na may luha. Minsan ay nagbaon si Miyuki ng pagkain na siya ang nagluto. Nakita ito ni Kaguya na dahil sa yaman ay hindi alam ang magluto at hindi alam ang lasa ng common na pagkain. Nakita rin ito ni Chika at nang imbitahan ni Miyuki ang secretary na kumain ay lihim na nagseselos ang babae. Lalo na nang uminom si Chiza sa parehong baso ni Miyumi kaya naisip niyang indirect kiss ito. Naisip niya ang nakaraan nila ni Chika pero dahil sa nangyari ay tinatakwil na niya sa isip na kaibigan ang secretary. Kinabukasan ay nagdala siya ng sariling pagkain na niluto ng mga chef nito. Nakita ito ni Miyuki at Chika at inakala ni Kaguya na magmamakaawa ang lalaki na magpalit sila ng baon. Pero nagbaon ulit si Miyuki ng sariling luto at dinalhan din si Chika. Dahil dito ay mas matindi ang selos ni Kaguya kay Chika. Hindi naman lihim kay Miyuki ang masamang aura ni Kaguya kaya tumakbo na siya sa takot. Pero pinakain ni Chika si Kaguya ng natitira pang luto ni Miyuki kaya naging ayos ulit ang tingin nito kay Chika. Bumili ng cellphone si Miyuki dahil nais sana niyang kunin ni Kaguya ang kanyang phone number. Ngunit hindi niya alam na pala ito ni Kaguya dahil ang totoo ay siya ang nag-set up sa mga tao sa paligid ni Miyuki para bumili ito ng cellphone. May nilagay na profile picture si Miyuki noong bata pa siya at sinabi niyang papalitan niya ito agad. Nakita ito ni Chika at sinabing cute kaya lihim na gustong makita ni Kaguya ang larawan kaya kumuha siya ng pampaluha at kunwaring umiyak sa harapan ng dalawa at sinabing walang puso si Miyuki. Dahil nakonsensya ang lalaki ay pinakita nito agad ang larawan na agad naman na-memorized ni Kaguya sa kanyang isip. Ngunit nang ilabas ni Kaguya ang kanyang cellphone na flip phone ay hindi pala ito pwedeng lagyan ng apps kaya napahiya siya. Naisip ng student council na mamasyal at mag-relax kaya naisip ni Miyuki na magpunta sila ng bundok para doon ay ipakita niya ang bituin para daw sumuko na si Kaguya at magpaanak sa kanya. Pero iba naman ang gusto ni Kaguya dahil gusto niya sa dagat para daw makapagdamit siya ng bikini at maakit si Miyuki. Ayaw ni Miyuki sa dagat dahil hindi niya alam lumangoy. Nagdahilan siyang puno ang dagat ng tao, mainit at may pating. Pero sinabi ni Kaguya na may private silang beach at magrerente sila ng shark hunter at gagamit sila ng sunburn protector. Kaya pumayag si Miyuki na magpunta sa dagat dahil takot din siya sa mga insekto. Ngunit nang makita ni Kaguya na malaki pala ang boobs ni Chika kumpara sa kanya ay naisip niyang baka ma-inlove si Miyuki sa secretary kaya mas nais na nitong magpunta ng bundok. Pinagpili nilang dalawa ang secretary kung saan sila magtutungo at sinabi nitong sa bundok na maraming multo. May isang lalaki na nagpunta kay Miyuki kung paano manligaw at kahit na walang experience at virgin ang bida ay nagpanggap itong expert. Pero hindi niya alam na nasa labas pala si Kaguya na nakikinig at nagmamarites. Sinabi ni Miyuki sa lalaki na base sa pinapakita ng babaeng lumalapit dito ay gusto siya ng babae lalo na nang bigyan siya nito ng 3 choco balls.
Tinuro ni Miyuki ang slapping the wall technique sa by-corner sa babae at sabihing date at barbecue tayo. Hindi makapaniwala ang lalaking nagtatanong noong una ngunit pinalakas ni Miyuki ang loob nito. Nang magtanong ang lalaki kay Miyuki kung gusto niya si Kaguya ay nasabi ni Miyuki na mayaman at spoiled brat daw ang babae at parang galit sa kanya palagi, pero perpekto daw ito para sa kanya at cute pa. Ngunit natahimik siyang bigla nang makita ang babae na nakatayo sa labas. Dahil sa narinig ay masayang-masaya naman si Kaguya na pinagsisilbihan ng kape si Miyuki. Minsan ay nag-uusap ang tatlo tungkol sa bilang ng students na nakakain na ng masarap na masakit. Sinabi ni Kaguya na aabot daw sa 30% ang bilang at kasama na siya dito. Kaya nagtataka sina Miyuki at Chika dahil hindi pa nila ito natikman. Kaya naisip ni Kaguya na naiipit ang dalawa at feeling nila ay late bloomer sila. Naisip niyang pagkakataon na niya ito para asarin si Miyuki na magka-girlfriend nang sa ganon ay lapitan na siya ng lalaki. Pero nagulat na lang siya sa huli nang ang tinutukoy pala ni Chika at Miyuki na masarap na masakit ay iba sa iniisip niya. Akala niya ay halik lang ito ngunit yun pala yun. Yung paborito mo, kaya napahiya ang babae sa sarili dahil maging siya ay inosente pa rin. Minsan nang dadalawa lang sina Kaguya at Miyuki ay nasabi ng lalaki na matagal na silang magkasama ni Kaguya ng 6 na buwan at kilala na niya ito. Kaya hinamon siya ng babae na kung totoong kilala na nga niya siya ay hulaan niya ang kanyang iniisip sa pamamagitan lang ng 10 tanong. Sinimulan nga ng lalaki ang pagtatanong sa naiisip ni Kaguya na gustong-gusto daw niya at sa bawat tanong ng lalaki ay napapalapit ang hinuha ni Miyuki na siya ito. Lalo na nang makumpiram niyang blondie daw ito na magaling at nabubuhay. Kaya nagsaya siya sa loob ng kanyang puso. Maging si Kaguya ay alam sa kanyang puso na si Miyuki ang kanyang tinutukoy at nagbablush pa ito. Ngunit dahil sa ugali ni Kaguya na kakaiba ay ang aso ni Chika ang isinagot ni Miyuki at tama naman siya na ito nga ang sinulat ni Kaguya. Minsan ay hindi available ang sasakyan ni Kaguya dahil may pusa na nagtago sa makina. Kaya naglakad siya patungo ng paaralan pero sa daan ay nais niyang makita si President. Pero isang bata ang nakita niyang natatakot dumaan sa kalsada kaya sinamahan niya ito hanggang makahanap ng kasamang bata. Nagpasalamat ang bata at umalis at naiwang late si Kaguya. Ngunit biglang dumating si Miyuki sakay ng bike at nagkita silang dalawa. Pinasakay ng lalaki ang babae sa bike at magkasama silang mabilis na nagpunta ng paaralan at lihim silang nagsaya dahil kasama nila ang crush. Minsan nang nagpaplano ang student council para sa gaganapin na welcome party ay naglagay sila ng headband na tenga ng pusa. Naisip ni Kaguya na parang walang epekto ang costume kay Miyuki at bago pa ito magandahan kay Chika pag siya ang nagsuot ay pinasuot niya ito sa lalaki. Hindi mapigilan ni Kaguya ang pagka-attract sa ka-cute ni Miyuki kaya kinagat niya ang dila pero walang gaanong epekto at nangingiti pa rin ang babae. Nakita ni Miyuki ang kanyang ngiti at naisip na inis mo siya. Pero nang kunan sila ni Chika ng litrato ng magkalapit ay di nila maitago ang ngiti at saya na parang manyak. Kaya tinanggal ni Chika ang cat ears sa pag-aakalang nag-aaway sila. Pero nagkalapit pa rin ang mukha nila na muntik mag-kiss ngunit agad silang nagpreno. Kalaunan ay naglaro ng boring na laro ang tatlo at natalo sina Kaguya at Miyuki kaya kailangan daw na sila ang mag-shopping para sa gagamitin ng council. Sa bahay ay hindi mapakali si Kaguya dahil hindi siya tinawagan ni Tinext ng president. Kaya tinulungan siya ng kanyang butler na si Aihai Asaka at tinawagan ang number ng lalaki. Agad namang may sumagot sa lalaki ngunit ito pala ang tatay ni Miyuki pero agad din niyang binigay ang cellphone sa bida. Nasa bathroom daw si Miyuki sabay sabi pa ni Ai na mag-imagine ng hubad na Miyuki. May sinasabi pa si Miyuki tungkol sa pag-shopping sana nila ngunit dahil sa nervyos ay pinatay ni Kaguya ang tawag saka din siya nagmamaktol sa kama. Pero nag-text ang lalaki ng good night at masaya ang babae. Kaso nga lang kinabukasan ay biglang umulan ng malakas kaya hindi nakalabas ang babae pero naghihintay pala ang basang sisiw na lalaki. Dumating ang araw ng party at sinabi ni Kaguya na alam lang niya ng kaunti ang magsalita ng French. Pero nang may dumating ay nagulat siya dahil fluent pala ang babae. Saka nakita din niya si Chika na magaling din sa wikang French at sinabi nitong diplomat daw ang ina at tinuruan siya ng maraming lengguwahe noong bata pa lang siya. At tanging si Miyuki lang ang hindi marunong sa wika kaya nag-isip siyang baka pagtawanan siya ng mga tao. Pero hindi alam ni Miyuki na masama pala ang balak ng matandang kulot at inutusan nito ang vice president ng French school na pagsalitaan siya ng masama. Lumapit nga ang babaeng ang dila ay kasing talim daw ng blade at pinagmumura si Miyuki sa wikang French. Pero dahil hindi ito maintindihan ng lalaki ay ngumiti lang ito na mas lalong kinainis ng babae, at mas lalo pa itong nagmura. Ngunit dumating si Miyuki at kinumpronta ang madaldal na babae at ito naman ang pinagmumura niya sa wikang French din. Nabasag ang isang bote at natakot ang babae at tumakbo. Nahiya naman si Kaguya pagkatapos ng party at nag-self-pity pero nagpasalamat si Miyuki dahil tinulungan siya nito.
Saka may sinabi ang babae sa presidente na hindi maintindihan ni Miyuki. Minsan ay isa namang student ang lumapit kay Kaguya na nanghihingi daw ng advice dahil nais nitong makipag-break sa BF nito na hindi nasasaktan ang lalaki. Kaya nahihirapan si Kaguya na mag-advise dahil siya nga ay hindi pa nagka-BF kahit minsan. Sinabi na lang niya na ano bang nakita niya sa lalaki dati na nagustuhan niya tulad ng ugali nito at talino. O kaya naman ay malamlam na mata at blonde na buhok. Pero sa kasasalita ay nilalarawan pala niya si Miyuki. Dumating bigla si Chika at sinabing siya ang expert dito at sinabing niyang mag-imagine sila na may ibang babaeng hinahalikan ang kanyang boyfriend. Kaya nalungkot ang student samantalang galit si Kaguya. Pinaliwanag ni Chika na selos ito at sinabi sa student na balikan niya ang lalaki kung may feelings pa siya dito. Sinabi ni Kaguya na ipaglaban niya ang pag-ibig katulad ni na Romeo at Juliet. Kalaunan ay nakita ni Kaguya na ang BF pala ng babae na sinasabi niya ay ang lalaki na binigyan ng advice noon ni Miyuki. Nakita rin niya doon si Miyuki na tinutulungan ang layunin ng mga student na lihim niyang hinangaan. Kalaunan ay nagsasanay si Miyuki ng volleyball pero naipakita na wala pala siyang binatbat sa sports. Maraming beses siyang natumba at naisip niyang baka maliitin siya ng mga student kung pumalya siya sa darating nilang volleyball game. Dumating si Chika at pinakita na kaya nitong maglaro ng volleyball. At sinabi sa lalaki na sabihin ang magic word at tuturuan siya nito. Kaya nagmakaawa ang lalaki sa secretary na turuan siya. Nakita ng babae talagang walang silbi ang lalaki sa pag-serve at sinasara nito ang mata kaya nagalit ang babae. Sa loob ng 3 araw ay nagsanay si Miyuki sa pangunguna ni Chika. At nalaman ng babae na pinipilit ng lalaki na gumaling para magpa-impress sa crush nito. Pagdating ng volleyball game ay naging magaling si Miyuki sa paglalaro kaso ay naging madaming gallows si Chika. Minsang uwian ay sinabi ni Kaguya kay Chika na walang susando sa kanya dahil na flat daw ang sasakyan nila. Pwede naman daw siya sanang ihatid ni Chika pero may gagawin pa daw ito. Ang masama ay malakas pa ang ulan sa labas. Naisip ng dalawa na para mapalapit sa isa't isa ay magpayong sila ng sabay. Dahil kapag nagpapayong daw ang dalawang magkapare sa iisang payong ay ibig sabihin na nabakuran na sila ng isa't isa. Kaso ay nagsabay nilang sinabi na wala silang payong at nakalimutan sa bahay. Ngunit ang totoo ay nasa bag lang nila ang kani-kanilang mga payong. Naghihintay lang sila kung sino ang maunang maglabas ng payong at umamin. Pero matigas silang pareho at nagtatanungan pa kung totoo bang alam nilang walang ulan ngayon. Nakapaghanda ang babae dahil siya pala ang sum-iron ng gulong nila at alam nitong uulan sa araw na iyon. Nakita din ito na hindi dala ni Miyuki ang kanyang bike at muntik nang mabisto ang lalaki. Ngunit biglang dumating si Chika at binigyan si Kaguya ng extra na payong nito saka agad ding umalis kaya naiinis si Kaguya. Ngunit pinahiram niya ang payong kay Miyuki kaya sinabi ng lalaki na yung kalahati lang ang hihiramin. Kaya sa huli ay nagpayong din sila ng sabay kahit na tumila na ang ulan. May isa pang kasali sa council at treasurer na si Yu Ishigami. Bigla nitong sinabi na magre-resign na siya sa posisyon na kinagulat naman ni Miyuki. Takot daw ito dahil feeling niya ay nais siyang patayin ni Kaguya. Nagsimula daw ito nang may makita siyang 2 coffee coupon na nakapaskel sa ilalim ng mesa. Tinago pala ito ni Kaguya doon para sana makagawa ng paraan na matawag si Miyuki sa isang cafe. Ngunit sinira niya ang plano ng Vice President kaya binalaan siya ng babae na kalimutan ang nakita. Tapos isang araw ay direktang nagtanong si Yu kung may gusto ba ang babae kay Miyuki, kaya nataranta ang babae at hindi tuloy mainom ang kape. Nang binalak ni Yu na sabihin ang bagay na ito kay Miyuki ay sinakal siya ni Kaguya at pinagbantaan. Kaya nabalisa na tuloy si Yu mula sa araw na iyon. Sinabi ng treasurer na asasin daw si Kaguya dahil sa bloodlust nito sa kanyang mga mata. Tapos nagulat silang dalawa nang biglang pumasok si Kaguya na may kutsilyo at basa ng dugo. Tapos naka-costume lang pala ito dahil may event sila doon. Pero sinabi ni Yu na wag siyang maniwala dahil naghihintay lang si Kaguya ng tamang panahon para saksakin sila. Saka pumasok si Chika na nagsusuka ng dugo na muli nilang kinakatakot pero prank lang pala ito. Pasekretong nilapitan ni Kaguya si Yu at pinakita ang kutsilyo at sinabing sa susunod na magsalita siya ay baka magkatotoo ang kutsilyong hawak nito. At hindi rin siya pwedeng mag-resign, na lalong kinatakot ni Yu. Minsan ay nagtanong si Chika ng psychological question na ilang pusa ang nais niya. Sinabi ni Miyuki na 9 na pusa, na ang ibig sabihin pala base sa libro ni Chika ay 9 na anak ang nais ni Miyuki. Kaya nagulat si Kaguya dahil sa dami ng magiging baby nito kung sakali. Ngunit hindi alam ng lahat na ang mga tanong sa psychological book na binabasa ni Chika ay nabasa na ni Kaguya. Dahil dito ay madali lang niyang nasagot ang mga psychological questions ni Chika. Ngunit iba ang naging epekto ng tanong kay Yu dahil lalong naging malala ang sakit nitong sobrang imagination ng horror. Pero may nakitang tanong si Chika sa internet na hindi nabasa ni Kaguya, na ilang bulaklak ang kanilang kukunin pag nabigyan ng pagkakataon na kumuha ng libre.
Ang sagot ni Chika ay isang bulaklak samantalang isang bouquet naman kay Kaguya at isang truck naman kay Miyuki. Nang silipin ni Kaguya ang ibig sabihin nito ay ilang bulaklak pala ang ibibigay nila sa kanilang crush. At naisip ni Kaguya na tabunan siya ng isang truck na flowers at nadagdag sa flower niya. Minsan ay tinuruan ni Hayasaka si Kaguya na ang kanyang ganda ang kanyang armas bilang isang babae. Kapag hindi siya makisabay sa uso ay mapag-iiwanan na siya ng iba. Sinabi ni Hayasaka na mag-nail polish si Kaguya na kanya namang ginawa kinabukasan. Nag-submit daw ito ng report sa lalaki pero sinasadya niyang ipakita ang bagong nail polish sa lalaki. Kaso ay parang hindi ito nakikita ni Miyuki. Pero sa isip ng lalaki ay hangang-hanga siya dito. Pero ayaw niyang magsalita dahil baka sabihing isa siyang pervert. Nang maglakad si Chika sa tabi ni Yu ay nasabi ng treasurer na nagpalit daw ito ng conditioner dahil nag-iba ang amoy ng buhok nito. Pero sinabi ng babae na creepy ito kaya naiyak ang nerd at umuwi. Naisip ni Miyuki na nais niyang pansinin ang kuko ni Kaguya pero nahihiya ito. Kaya parang kawawa si Kaguya na hindi napansin. Pero biglang dumating ang lalaki at nabanggit ang kuko ng babae pero nahiya pa rin at umalis. Napapailing na lang si Hayasaka na alam niyang nagkakagustuhan ang dalawa pero dahil sa pride ay natitigang na. Muling dumating ang student na nagpapa-advise kay Miyuki tungkol sa love life nito. Lihim na naiinis si Miyuki dahil virgin siya pero nag-a-advise siya ng tungkol sa love life. Nais daw ng lalaki na mahawakan ang kamay ng GF nito pero hindi niya magawa. Kaya sinabi ni Miyuki na mag-hire siya ng sasakyan para ma-date ang kasintahan nito. Nang sinabi ng lalaki na wala siyang sapat na pera ay sinabi ni Miyuki na magtrabaho siya. Ang totoo ay workaholic palang masyado si Miyuki dahil nga hindi naman siya mayaman na tulad ni Kaguya at Chika. Akala ng student kung talagang trabaho ang kailangan niya para makahold ng hands ang GF pero biglang dumating si Chika at sinabing hindi niya kailangang magtrabaho para makajerjer ang kamay ng GF. Kailangan lang niyang lakasan ang loob at hawakan ang kamay. Kalaunan ay ginawa nga ito ng lalaki at naghawak kamay sila sa publiko. Habang nag-uusap tungkol sa budget sina Miyuki at Yu ay sinabi ni Yu na dapat daw dagdagan pa ang mga budget ng mga manlalaro dahil kailangan nila ng pang-chicks para hindi naman kawawa ang mga girlfriend nilang palaging naiiwan dahil lang sa paglalaro nila ng sports. Sabay na alala nito ang isang babaeng nakita na iniwan ng isang athlete para lang mag-training. Kaya nais niyang lakihan ang budget ng mga sports club para ma-date ng mga players ang kanilang mga chicks. Nang mapag-usapan nila ang tungkol kay Kaguya na kasali sa archery club ay natawang parang durugista si Yu. Naiisip pala nitong flat daw kasi ang harapan ni Kaguya kaya madali lang sa kanya na gumamit ng pana dahil walang papaya na sagabal. Ngunit hindi alam ng nerd na nasa likod na pala niya ang babae na nakikinig. Tapos biglang nasabi ni Yu si Chika na mas malaki naman ang papaya na sagabal sa pagpapana. Pero naroon na rin pala ang babae at naghanda ng pinagrolyo-rolyong newspaper at ito ang ginamit na panghampa sa manyak na nerd. Dahil yan sa kapapanood mo ng hentai. Dahil sa hiya ay muling umalis si Yu para magsarili. Kalaunan ay naisip ni Kaguya na nais niyang pasalihin si Miyuki sa kanyang club. Ngunit naunang tinawag ni Chika ang presidente. Pero hindi naman nagpatalo si Kaguya at pinag-agawan nila ang presidente. Habang nagkukwentuhan ay nasabi ni Chika ang tungkol sa talong ng kanyang alagang aso na labis na kinasaya ni Kaguya. Pinakita na parang bata pa ring mag-isip si Kaguya pagdating sa mga usaping ito at tinatawanan niya pag naririnig ang salitang talong ng alaga ni Chika. Pinilit itago ni Kaguya ang kahinaan nito pero nabisto ni Chika na ang salitang tag-uro ang tinatawanan ni Kaguya. Kaya mas lalo niya itong inuulit-ulit kaya halos mamatay sa tawa ang vice president. Pero bigla silang nagseryoso at binalaan ni Kaguya si Chika na manahimik sa harapan ng isang lalaki. Pero naisip na ni Chika na hayaang si Miyuki ang magsabi ng tag-uro. Pero kada may tatanungin si Chika ay palaging sinasagot ito ni Kaguya kaya napilitang sabihin ng babae ang tag-uro word na alam din pala ni Miyuki. Agad itong tumakbo dahil ayaw madawit sa topikong ito. Maging si Yu na nakikinig sa labas ay nag-nosebleed dahil sa usapin ng mga babae. Minsan ay bumisita ang nakababatang kapatid ni Miyuki na si Kei Shirogane sa student council office. Namukan ito ni Kaguya at agad na naisip na pakitaan ito ng maganda at tulungan sa nais ipagawa. Pero biglang dumating si Yu na nasa tabi lang pala at tinulungan si Kei kaya na out of place si Kaguya. Naisip niyang maging best friend na lang ni Kei para unti-unti siyang mapalapit kay Miyuki at pag nagtagal silang maging magkaibigan ay magiging parang sisters na sila. At kung sakaling pupunta siya sa bahay ni Kei ay naroon din si Miyuki na sasabihing para na rin silang magkapatid-in-law. Pero biglang pumasok si Chika at nagbatian sila ni Kei at naipakita na magkaibigan na pala ang dalawa. Kaya turn off ulit si Kaguya at naiisip na hindi bale dahil magiging older sister siya ni Kei. Pero muling tinawag ni Kei si Chika na older sister kaya mas lalong naisip ni Kaguya na inagaw ni Chika ang lahat sa kanya at dapat na siyang ibaon sa lupa.
Pero nang tawagin siya ni Chika na samahan sila ni Kay ay biglang bumait si Kaguya at sinabing si Chika ang the best niyang kaibigan. Charot! Dumating ang araw ng exam at nagpanggap si Miyuki na hindi siya nag-review dahil alam na niya ang tungkol sa kanilang mga inaaral. Pero ang totoo ay nag-leave pa siya ng trabaho para lang makapag-review dahil ang totoo ay napipressure siya na baka maagaw ang kanyang number 1 spot, lalo na at ang number 2 ay si Kaguya. Pagkalabas ng resulta ng exam ay naging si Miyuki ulit ang number 1 at number 2 naman si Kaguya. Kunwari walang epekto kay Kaguya pero ang totoo ay masamang-masama ang loob nito na kung wala lang tao sa paligid ay iiyak at magkikisay sana siya sa lupa. Samantala si Yu na walang pakialam sa exam dahil naglaro lang siya ng computer games ay bagsak. Nawarningan siya ng guro na baka muli siyang mag-ulit. Kaya naisip ni Kaguya na kausapin ito. Pero takot ang treasurer sa babae at binalak tumakbo pero sa huli ay tinali lang siya ng babae sa isang madilim na kwarto. Kinuha ni Kaguya ang kanyang computer game accessories at saka pinakain ng maraming isda at sinubukang tulungan para makapasa sa retake nito ng exam. Sinubukan ni Yu na tumakas pero ginamit ng babae ang kanyang impluensya at na-corner din si Yu. Nag-aral nga si Yu at pinagtanggol pa siya ni Kaguya sa mga paparazzi na naroon. Nakapasa naman si Yu sa exam. Ngunit mababa ang nakuha ni Yu kaya pinagalitan siya ni Kaguya at sinabing bakit parang wala siyang nalaman sa kanyang tutorial. Isang hapon ay nalaman ni Miyuki na biglang natigil ang pagbiyahe ng tren dahil sa bagyong kanilang nararanasan. Naiisip niyang baka malate siya sa kanyang trabaho. Kaya naisip ni Kaguya na isabay si Miyuki sa pagsakay sa kanyang sundo nang sa ganon ay para na rin silang nagde-date. Biglang sinabi ni Chika na darating ang taxi na tinawag niya at pwede niyang isabay si Miyuki pero biglang tinakat ito ni Kaguya na may kidlat kung saan takot si Chika. Sa kanya agad na pinalabas ang babae para walang balakid. Nagplano si Kaguya na dapat ay si Miyuki ang makiusap sa kanya na makisakay. Pero nagkaproblema siya bigla nang mabasa niya ang balitang muling nagbibiyahe ang mga tren. Nang umihi saglit si Miyuki ay pinalitan ni Kaguya ang battery ng cellphone ni Miyuki na animoy nag-aayos ng bomba. Sa ganitong paraan ay hindi malalaman ng lalaki na muling naayos ang mga tren. Pagdating ng lalaki ay nakita nitong nalobat ang cellphone nito saka naman nagpaalam si Kaguya na sasakay na siya sa kanyang sundo. Pero sa paghihintay ng babae sa labas kasama ni Hayasaka ay biglang lumabas si Miyuki sakay ng bike kahit na umuulan at mabilis na umalis. Naiinis naman si Kaguya dahil palpak ang plano at nabasa pa siya ng ulan. Dahil dito ay nagkasakit siya kinabukasan at biglang naging isip bata. Samantala sa council ay nalaman nilang nagkasakit si Kaguya. Nais ni Miyuki at Chika na puntahan si Kaguya pero takot si Yu na magpunta. Naglaro sila ng card game at nahuli si Chika na nag-cheat ng 2 beses kaya siya pinagmumura ni Yu. Nanalo sa laro si Miyuki at siya ang nagpunta ng tahanan ni Kaguya. Tinulak siya ng katulong na si Hayasaka para magpunta ng kwarto ni Kaguya. Sinabi ni Hayasaka na kapag nagkakasakit si Kaguya ay nawawalan siya ng alaala at nag-aasal bata. Sinabi pa nito na magbabantay siya sa pinto at pwedeng manatili ang lalaki at babae sa loob ng 3 oras, pero hindi siya pwedeng kumain ng Gengen saka sinara ang pinto. Nasabi ni Kaguya na feeling niya ay parang laging galit si Miyuki sa kanya dahil sa kanyang ugali pero sinabi ng lalaki na hindi. Biglang hinila ng wala sa sarili na Kaguya si Miyuki pero dahil sa palaging pagod ang lalaki ay nakatulog ito sa tabi ng babae at hindi nakain ang mabuhok. Sa gitna ng gabi ay nagising si Kaguya at nagulat na lang nakatabi si Miyuki kaya pinalabas niya ito. Pero sa huli ay wala naman silang nakitang mayonnaise sa kumot na ibig sabihin ay naging good boy si Miyuki. Kinabukasan ay nagkaayos naman na ang dalawa tungkol sa insidente sa pagbisita ni lalaki sa kuweba ni babae, pero lihim pa rin silang galit sa isa't isa. Naiinis si Kaguya dahil sa feeling niya ay inabuso siya ni Miyuki samantalang naiinis si Miyuki dahil hinila naman siya ng babae sa kama. May 2 cake na binigay sa kanila at kinain ni Yu ang isa. Samantalang nagpapataasan ng pride ang dalawa na kainin ng isa ang naiwang cake. Pero dahil dito ay nag-away sila ng hindi lang dahil sa cake kundi ay pati ibang mga bagay. Dahil dito ay sinisi ni Yu ang sarili dahil sa pagkain ng cake at naisip na puntahan si Chika para awatin ang dalawa. Naalala ni Miyuki ang araw na nais daw kumain ni Kaguya ng cake at na-flatter naman ang babae na pasimpleng tumalikod. Masaya ito na naalala pala ito ni Miyuki. Kaya sinabi ng babae ang naalala nitong hindi pa nagkaroon ng birthday cake ang lalaki kahit minsan. Kaya napakamot din ang lalaki na lihim na masaya. Nag-usap silang sabay na lang silang susubo ng cake na hawak ng isa't isa at kakain na sana sila pero biglang dumating si Chika na kinain ng cake at sinabing wag silang mag-away. Kalaunan ay nilapitan ni Kaguya ang babaeng si Kashiwagi at naikwento ang nangyari sa kanya at ni Miyuki simula sa pagpasok ng lalaki sa kanyang kwarto. Nagalit naman ang babae noong una pero sa huli ay nagtaka ito nang sabihin ni Kaguya na ayos na ang lahat dahil nag-usap naman na sila ng lalaki.
Ang totoo ay hindi siya galit dahil sa pagpasok ni Miyuki sa kanyang kwarto kundi ay dahil sa wala itong ginawang kalokohan sa kanya. Feeling niya ay ang pangit naman niya kung walang hinawakan kahit kaunti si Miyuki sa kanyang katawan. Nagpunta naman si Miyuki kay Yu at sinabi rin ang buong kwento at napamura na lang ang nerd dahil daw sa pakunwaring inosente ng babae tapos pagkakulong pala nila sa kwarto ay nanghihila ng lalaki. Pero sa huli ay sinabi nitong pwede namang maging confident si Miyuki kung totoong wala nga siyang hinawakan sa katawan ng babae. Nang magkasalubong sila sa hallway ay naunang nagsalita si Miyuki. Inamin nito sa babae na noong natulog siya sa kanyang kama ay hinawakan nito ang lips ng babae. Kaya biglang hinawakan ni Kaguya ang lips ni Miyuki at sinabing patas na sila. Kaya simula bukas ay balik na sila sa dati. Sa student council ay nag-uusap ang apat kung ano ang pwede nilang gawin sa darating sa bakasyon. Nais kasi ni Miyuki na makasama si Kaguya at matuloy ang dati nilang naplano na outing ng grupo at si Chika sana ang magdedesisyon kung saan sila pupunta. Pero nang tanungin ni Miyuki ang secretary ay sinabi nitong pupunta siya ng Hawaii. Ayaw ni Kaguya na makasama nila si Chika kaya mas pinili niyang huwag magsalita para pumunta ng Hawaii si Chika. Wala nang maisip si Miyuki na paraan para matuloy ang outing pero biglang nagsalita si Yu at sinabing nais niyang makasama ang council kahit minsan lang. Kaya naisip ni Miyuki na tawagin si Yu sa isang summer festival kung saan may fireworks. Nagustuhan ni Kaguya na makakita ng fireworks kasama si Miyuki kaya nais nitong sumali. Ngunit nang tignan nila ang araw ay may schedule pala si Chika kaya muntik nang hindi matuloy ang lakad. Pero sinabi ni Yu na madaya si Chika dahil magsasaya siya samantalang maantala ang kanilang lakad kaya sinabi niyang tuloy pa rin ito. Kaya naiyak si Chika na umalis kaya inakala ni Yu na nagkamali na naman siya at uuwi sana. Pero sinabi ng press at vice press na good job. Paglipas ng mga araw ay naboboring na naghihintay si Kaguya ng kanilang paglabas. Sinabi ni Hayasaka na nakauwi na si Miyuki at nalaman niya ito sa Twitter. Kaya napilitan din si Kaguya na gumawa ng account sa Twitter. Naliligo noon si Hayasaka nang bigla siyang tawagin ni Kaguya dahil hindi nito makita ang post ni Miyuki kaya sinabi ng katulong na e-follow niya ang account ng lalaki. Pero naisip na naman ni Kaguya na baka pagtawanan siya ni Miyuki kaya tumaas na naman ang pride nito na e-private din ang sariling Twitter, na kinainis ni Hayasaka dahil ma-pride ang boss. Samantala ay excited na umuwi ng Japan si Chika dahil may nais pala itong gawin, ang kumain ng ramen. May isang lalaki na nagpunta ng isang sopa ng mami at nakita ang kasunod na pumasok na si Chika. Nagulat siya dahil parehong combination ng mami ang in-order ni Chika. Kaya nainis ang lalaki at nagumpisa ang labanan ng tamang proseso ng pagkain ng mami. Saka pinakita ng lalaki ang paraan ng pagkain ng mga Hapon ng ramen. Pero ibang teknik naman ang ginamit ni Chika na pagkain ng ramen na teknik daw ng mga sikat na legendary na manunupsap ng mami. Kaya maging ang cook ay kasama na rin sa nag-oobserba kay Chika. At sa huli nang makita nilang tama ang proseso ng pagkain ni Chika sa ramen ay naalala nito ang kanyang kabataan. Napa-thumbs up na lang ang dalawa bago umalis si Chika dahil sa pagkabilib. Kaya ikaw din dyan, like mo na ang video natin. Dahil sa bagot ay naiisip ni Miyuki si Kaguya at nais niya itong texten pero hindi niya mas-end. Samantalang si Kaguya naman ay hintay ng message pero walang dumarating. Kaya sinabihan siya ni Hayasaka na mauna kasing gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng tsansa sa isa't isa ni Miyuki pero nagalit lang ang boss. Lumabas si Kaguya at nagpunta ng opisina. Ganon din naman si Miyuki gamit ang bisikleta nito pero pagdating niya sa opisina ay wala na si Kaguya. Saka pinakita na natatagalan na sila sa summer break na iyon dahil nais nilang makita ang isa't isa. Dumating ang araw na mag-show shopping sana sina Kaguya, Chika, Kay at ng isa pa nilang kasama. Nag-ayos na ng damit si Kaguya pero biglang dumating ang mga tao ng kanyang tatay at pinatawag siya. Pero pagdating ng ama ay dinaanan lang siya nito at hindi man lang binati o sinabihan ng good night na kanyang kinainis. Pero ayon kay Kaguya ay nasanay na siya sa ganitong pagtrato ng ama. Kaya kahit na mayaman man ang pamilya niya at nakukuha niya ang nais ay may mga bagay naman na hindi niya magawa at hindi siya masaya. Dumating ang araw na magkikita-kita sana ang student council para sa date nila pero pinigilan siya ng bataan ng kanyang ama dahil daw delikado ang paglabas niya. Sa kanilang meeting zone ay nabasa ng tatlo na hindi siya makakasama. Kaya nagmaktol si Kaguya dahil wala siyang magawa at boring ang buhay niya kahit mayaman pa siya. Ngunit gumawa ng paraan si Hayasaka at nag-send ng message sa Twitter ng mga kasama ni Kaguya at nabasa naman ito ng tatlo. Mabilis na nagpunta si Miyuki sa bahay ni Kaguya. Tinulungan naman ni Hayasaka ang master at nag-disguise na si Kaguya at pinalabas ang bodyguard. Samantalang sumakay ng taxi si Kaguya na naglambitin palabas ng bahay. Nakita ni Miyuki si Hayasaka sa balkon at alam na nito ang nangyayari.
Dahil traffic ay sinubukan ni Kaguya na maglakad na lang para puntahan ang mga kasama pero pagdating niya sa venue ay tapos na ang fireworks at nagsialisan na ang mga tao. Dahil sa pagkabigo ay napaiyak na lang siya. Ngunit biglang dumating si Miyuki at hinila siya at nakakuha sila agad ng taxi na siya ding sinakyan ni Kaguya kanina. Sinabi nilang pupunta sila ng isa pang lugar na na-delay ang pagpapaputok dahil sa ulan. Narinig ng taxi driver ang nais na gawin ni Kaguya at ipinakita na isa pala itong gangster at mabilis na pinalipad ang taxi sa kanilang destinasyon. Nagawa naman nilang makita ang fireworks sa tamang oras at nakatingin silang lahat sa bintana. Pero mas malakas ang pintig ng puso ni Kaguya dahil ang tinitignan niya ay ang mukha ni Miyuki. Pagbalik nila sa second semester ay naglilinis ang student council at doon ay nahihiya si Miyuki dahil feeling niya ay hindi niya napigilan ang emosyon nang magkita silang muli ni Kaguya ng gabing iyon. Sinubukan niyang makaayta-ay ang babae pero 2 beses siyang iniwasan ng babae kaya umatras siya sa gilid at nagpanik. Ngunit ang totoo ay nahihiya si Kaguya dahil crush na niya si Miyuki. Ilang beses silang muntikan ng magkasalubong pero palagi din silang umiiwas. Kalaunan ay nakaramdam sina Chika at Yu pero nang makisawsaw sila sa nangyayari ay pinaalis silang dalawa. At nang sila na lang ay nagkabanggaan silang dalawa at nais sanang magpasalamat ni Kaguya. Nang masabi niyang masakit sa puso ang nangyari ng gabing manood sila ng fireworks ay iba ang naging pagkakaintindi ni Miyuki dito at umalis siyang nasaktan. Pero hinabol siya ni Kaguya dahil hindi pa tapos ang nais niyang sabihin. At natapos ang palabas para sa susunod na season. Kung nagustuhan mo ang kwento ay like na yan agad para more anime recaps to come. Panoorin mo rin ang iba pa naming mga video dahil lahat yan ay maganda.